Ito ang RAMON o Resistivity Acquisition and Monitoring of the Underground. Ito ang master's thesis ng 24-year-old engineering graduate na si Joseph Aristotle De Leon mula De La Salle University. At tulad ng ibang imbensyon, nagsimula lang lahat sa curiosity. Hindi natin nakikita with our basic eyes or like naked eyes, pero maraming bagay na nangyayari sa ilalim na hindi natin napapansin pero nangyayari. Kabilang dito ang groundwater depletion o pagkaubos ng tubig sa ilalim ng lupa, polusyon o di kaya ay ang posibilidad ng landslide o sinkhole. Hindi natin agad-agad nakikita pero habang tumatagal, like before siya naging evidence sa surface, nagde-develop siya. Ang mga ganitong problema, maaaring ma-detect ng RAMON system. Yung Ramon gives a video, video or like a clear understanding kung anong meron sa ilalim. Isang compact device ang RAMON system. Nais rin kasing iwasan ni Joseph ang problema sa wiring na hindi tugma sa mga long-term monitoring setup sa urban areas tulad ng Metro Manila. Meron itong sensors at ang mga nadedetect sa ilalim ng lupa. Makikita naman gamit ang computer software para ma-analyze. 1.5 taon ang itinagal sa pagbuo ng current prototype na mayroon si Joseph. Hanggang ngayon, pine-perfect pa rin niya ang disenyo ng RAMON sa laboratory. So hopefully sabihin natin mas na matapos siya, hopefully yung Ramon system would be installed sa Philippines natin first, hopefully. And be installed sa kada road, sa open spaces, parking spots, sidewalks, and help us see what is underground, basically. Sabi nga nila, walang imposible sa siyensya basta't may curiosity at patience. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang RAMON device kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Okay, Denise, anong field ng engineering ang pinag-aralan ni Joseph at ano ang nag-inspire sa kanya para gawin ang RAMON? Maganda, kakaiba yung nagulat ako nung binanggit sa akin ni Joseph Pops J, no, ang tinapos niya ay hindi lang basta-bastang bachelor, kung hindi BS-MS program or degree in manufacturing, engineering, and management. So talagang ganito talaga yung mga specialty ng type of engineering na inaral ni Joseph. At isa sa mga nag-inspire nga sa kanya since inaaral niya ito, when it comes to the design, Pops J, nakita niya na yung mga ganitong monitoring system, no, when it comes to urban areas nga, nabanggit natin Metro Manila, nagiging komplikado dahil sa wiring system. Kaya naisip niya na gumawa ng compact device na masosolusyonan yung mga problema natin na nangyayari underground. Na hindi mo na huhukayin. So halimbawa, may nagtatago sa ilalim ng lupa, madidetect ba yun? Naku, posible. Baka mas mapaganda pa natin, no, para maka-detect ng ganito. Mas mapadali, Pops J. ano? Oo. Dahil sa sunod-sunod na landslide, pagbaha, kapag may bagyo, paano makakatulong sa komunidad ang RAMON? Ang RAMON, Pops J, no, gumagana yan. Yan nga, nabanggit mo, hindi kailangan na hukayin dahil nabanggit ni Joseph na may kaakibat ito dapat na borehole na specific, ito yung huhukay. Pero itong si RAMON, nakita nga natin, compact. Ang ginagamit niya, yung mga signal na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Makikita dito kung gaano karami yung tubig, kung may laman ba o wala yung lupa para sa mga sinkhole, ganyan. O kaya yung mga pollutant na maaaring maapektuhan yung mga underground na devices na ginagamit natin. Yan. Parang kontador lang, no? Yung laki ng device na RAMON. Gaano ba ito katibay at hindi ba ito matatangay? Halimbawa, bumaha. Ayan, isa yan sa mga katanungan nga, Pops J. Dahil ideally, itong RAMON, no, yung mga siguro ganyang kaliit yan, Pops J. Parang platito lang eh. Pag nilatag natin, maliit lang siya kasi nga dapat nga compact talaga para cost effective unang-una at para hindi siya komplikado kapag ginamit natin. Madaling bitbitin kung saan man lugar. Ayun, madaling pero ideally, Pops J, permanent dapat siya dyan. Kaya hanggang sa ngayon, Pops J, although defended naman na itong RAMON ni Joseph, para sa kanyang master's thesis ay pina-perfect niya pa rin, no? So, ideally nga, Pops J, dapat ay waterproof unang-una dahil sa baha, no? Exposed sa elements yan. Ngayon pa lang, mabagyo na. So, tinitingnan pa rin kung gaano kaganda yung magiging disenyo nito. Denise, paano kung lumindol? Madedetect ba nitong device na ito? Anong maitutulong?
Hindi naman per se, di ba, Pops G, hanggang ngayon na naghahanap tayo ng solusyon kung paano nga ba mape-predict ang mga Oo, lindol oo. dahil malindol din itong bansa natin. Pero ang natutulong naman ni Ramon pagdating sa lindol, Pops J, no, yung soil strength and stability pagkatapos ng lindol. So isa yan sa mga natutulong application ng Ramon. Nanalo rin pala ng international award itong proyektong ito. Makikita na rin ba ito sa merkado? Pops G, ang nakakabilib dito talaga naman kasing ka-award or deserve naman talaga kasi ng ganitong Oo. invention. Nanalo ito ng James Dyson Award. Ito ang national winner. Marami tayong Wow, oo. mga iba pang scientist at iba pang invention. Pero ito ang napili ng James Dyson International Award na James Dyson nga bilang national winner. At when it comes to the market, Pops J, since hanggang ngayon prototype pa rin ang meron at nasa laboratory pa rin itong si Ramon, titingnan muna, Pops J, no? Although may mga entities na nabanggit si Joseph na gustong makipag-partner, no, sa ganitong kagandang invention, hindi pa sigurado kung ano ang lagay sa merkado dahil pina-perfect pa rin siya. So maliban dun sa geological application, pwede rin sigurong industrial application. Yes, Pops J. Halimbawa, yung pangkaraniwang household, kumbaga magagamit niya ba ito? Halimbawa, Binuo may ganun bang application yan? Siguro, Pops J, no, kung binenta ito ginawa itong negosyo ni Joseph, maaari nating bilhin para tayo mismo magamit. Pero I think mas bagay siya, Pops J, no, sa mga engineers Correct. talaga Oo. o sa mga Mga nagtatayo ng building. Oo, sa ganun. mga Oo. talagang nagsispecialize sa ganitong klase ng application ng Ramon device. Lalo na, no, Pops J, halimbawa yung mga problema nga natin sa landslide, Correct, even yung sa pagbaha o kaya yung mga pollutants, ayan, Pops J, kailangan talaga natin ng tulong ngayon, no, para kung hindi man ma-predict yung mga possibilities ng landslide or ng sinkhole, paano ba maiiwasan pa yung Correct. mga ganitong uri ng problema? Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Denise Valdesancho.